Ito na ang nakasanayan nating eksena sa Maynila. Karaniwan na sa atin ang araw-araw na magmadali at makipagsiksikan sa libo-libong mga taong sabay-sabay pumapasok sa kanilang mga trabaho at paaralan. Idagdag pa sa gulo ang usok at ingay na hatid sa atin ng samot-saring mga sasakyan na sa sobrang dami nagdudulot na ng problema sa trapiko na sadyang di nakaaya-aya di lamang sa ating paningin kundi pati na rin sa ating kalusugan. Pero natatangi sa kalsada ng Maynila ang itsura at galaw ng kalesa na banayad na naglalakbay at naghahatid ng mga pasahero. Ang kalesa ay isang sasakyang ginagamitan ng kabayo upang tumakbo. Sa likod nito ay isang karitelang may dalawang gulong na kung saan ay maaring sakyan ng hanggang sa 4 na tao. Ang karitelang ito ay kadalasang napapalamutian ng mga tansong may kaaya-ayang disenyo. Bandang 1800 nang unang ipakilala ng mga Espanyol sa bansa ang kalesa. Noong panahong iyon, ito ang pangunahing paraan sa transportasyon at ginagamit ng lahat mula sa pangkaraniwang tao hanggang sa gobernador general. Ginamit din ito bilang simbolo ng estado ng isang tao. Di naglaon ay napuno ang lansangan ng Maynila ng kalesa at kinilala ito bilang hari ng lansangan. Subalit, unti-unting nagbago ang panahon at umusbong ang mga makabagong sasakyan sa transportasyon. Sa kabila ng mabilis na pagbabago at modernisasyon, ay napanatili ng kalesa ang pagiging simple at natural. Mga katangiang nakalalamang ang kalesa laban sa mga modernong sasakyan na kung tutuusin ay siyang solusyon sa problema natin sa langis na nagdudulot di lamang ng pagkasira ng kalikasan kundi pati na rin ng ating kalusugan. Tinatayang 800 piso ang nakalaang halaga para sa gasolina ng isang pampasaherong jeep para sa isang araw. May kataasan kung ikukumpara sa 70 pisong ginagastos ng isang kutsero para sa sapal ng taho at pulot na pakain sa kanyang kabayo para sa isang buong araw. Lumalabas na ang gastos ng isang jeepney driver para sa isang araw ay pang 1 linggo lamang para sa isang kutsero. Magpasa hanggang ngayon ay patuloy sa pagtaas ang presyo ng petrolyo at magpapatuloy pa ito hanggang sa mga susunod pang panahon. At siguradong sa panahong iyon ay hindi na sapat ang halagang 800 para mapanatiling tumatakbo sa isang buong araw ang anumang sasakyang dumidepende sa gasolina. Ang 800 pisong gasolinang kinarga sa jeep ay magiging usok na siyang dumaragdag sa problema natin sa polusyon sa hangin na nagdudulot naman ng masamang epekto sa mga nakakalanghap nito. Sa kabilang dako na may humigit kumulang sa kalahating sako ng dumi naman ang kadalasang inilalabas ng bawat kabayong tumatakbo sa kakalsadahan ng Maynila. Kung gagamitin ng tama ay sapat na upang gawing pataba para sa ilang ektaryang lupa na siya namang pagtataniman ng prutas at gulay na nagpapalakas naman sa ating katawan. Ang isang pampasaherong jeep ay nagkakahalaga ng 440,000 hanggang 510,000. Liban pa dito ang mga gastusin para sa pagmimintenan nito taon-taon. Ang isang kabayo naman ay nagkakahalaga lamang ng 30,000 hanggang 50,000. Kung aalaga ang mabuti ay hindi mo na ito kailangan dalhin sa veterinaryo sa dahilang natural na malakas ang resistensya ng isang kabayo. Ang karitela naman ng kalesa ay nagkakahalaga naman ng 80,000 hanggang 100,000. Ang karitelang ito ay maaaring tumagal ng mahigit pa sa 30 taon.
ang isang kutserong umiikot sa Binondo ay kumikita ng pinakamababang 500 piso, bawas na ang pagkain ng kanyang kabayo. Samantalang 500 din naman ang sa isang jeepney driver na pumapasada mula Zobel Rojas hanggang Taft. Sa bansang France ay nagsimula na ang pangamba sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kasabay pa ang pagkasira ng kalikasan. Ito ang nagdulot upang muli ay gamitin nila ang mga kabayo bilang paraan ng transportasyon sa 70 bayan sa kanilang bansa. Bahagi ito ng sinasabi nilang sustainable development. Ito ay matagumpay na isinasagawa dahil na din sa suporta ng kanilang gobyerno. May mga bahagi din sa Canada at Kanlurang Amerika na patuloy na gumagamit ng kabayo upang maghatid ng mga kagamitan. Mabilis. Yan ang pangunahing karakter ng mga modernong sasakyan sa panahon ngayon. Subalit higit sa ating pansin ay ito rin ang siyang nagiging hadlang sa atin upang makita at pahalagahan ang likas na kagandahan ng ating paligid. Liban pa dito ang siksikan, init at ingay na ating nararamdaman sa tuwing tayo ay sasakay sa mga ito na siya namang nagdudulot sa atin ng pagkairita. Habang ang ibang sasakyan ay abalang naguunahan sa mga lansangan, ang kalesa na may banayad sa kanyang paglalakbay. Mula sa banayad na paglalakbay na ito, ay binibigyan tayo ng kulturang ito ng pagkakataon upang bigyan pansin at pagpapahalaga ang kagandahan ng ating paligid. Dito ay nakikita natin ang mga bagay na dati hindi natin napapansin. Tulad ng kabayong humahatak sa kalesa, napapanatag ang sinumang sumasakay rito. Ayon sa pag-aaral, may kakayahan ng mga hayop na alisin ang mga negatibong emosyon na bumabagabag sa isang tao. Isang dahilan kung bakit payapa ang pakiramdam tuwing ang isang tao ay sasakay sa kalesang hatak ng isang kabayo. Di maglalaon ay mauubos na ang reserba ng langis ng mundo. Sa kabila nito ay patuloy pa ring tumataas ang pangangailangan rito. Sa kabilang banda ay patuloy mo pa ding makikita ang mga kabayo at kalesa. Kung ang gobyerno ng ating bansa ay magsisimula ng mag-isip, ay maaring sa panahong yun ay tuluyan ng maging malinis at kaaya-aya ang Pilipinas, malayo sa dati nitong imahe ng kaguluhan at polusyon. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at sa nakaambang pagkaubos nito, ay napakalaki ng tsansang maibalik ng mga tao ang suporta sa kalesa at kasabay nito ay ang posibilidad na muli ay mabawi nito ang kanyang trono at kilalaning muli bilang hari ng lansangan. Kalesa'y may pangakit na taglay, maginhawa't di maalinsangan. Nakahalina kung pagmasdan, kalesa ay pambayang sasakyan. Kabayo'y hindi natin problema, kulot at damo lang ay tama na. Matulin din sa kalsada, tumatakbo, maginhawa, wala bang gasolina.